Ito nga po si Attorney Harry Roque. Tingnan natin yung kanyang pag-house tour. Tara! Pambungad pa lang eh, no? Jaran! Tatarat, tarat, 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 tat. Kunyari, masaya. Pero sa totoo, mga kababayan, deep inside, ay naku po, hirap na po ang kalooban ni Attorney Harry Roque. Ulit! Daran! Ha? Pwede na po ako magsasaka. Oh, magsasaka na daw po siya, mga kababayan. Pwede na daw po siyang magsasaka. Kala ko magsusupa. Alam niyo yun, mga bossing, magsusupa. O, yung sopas, nagtitinda ng sopas. Kaya wag kung ano-ano ang iniisip nyo dyan, ha? Baka kung ano-ano ang iniisip nyo dyan, eh, mayari tayo. Magsusopas, ang sabi ko. O, baka yung mga ibang nakarinig dyan, eh, kung ano pa sabihin ninyo. Di ba, Sir Tony Ninobla? Uulitin ko, no? Sabi ni Roque, pwede na daw siyang magsasaka. Ang sabi ko naman, pwede na din siyang magsosopas. Oh. Tuloy. Tignan natin. Tignan mo itong bahay na ito. Makikita niyo po, maliit lang, ha? Parang bahay Pilipino. Diba sa labas, parang bahay Pilipino, no? Oh, bahay Pilipino. Oo nga naman, ano? Actually, kapag ka umuwi ka ng Pilipinas, mas maliit dyan. Di ba, Layday? Live po ba ito, Sir Mark? Live na live ito. Ayan nga, si Eduardo Cadjon. Oh, at si Boss B. Maghapon nakatuwad. Sirato si Boss B, oh. Sabi ni Boss B, maghapon nakatuwad, kakatanim ng halaman. O di mo ba ka? Kala ko, pupuwet na. O, tuloy. Na simpleng-simple, pero ganda ng loob. Balik kayo. Papakita ko sa inyo ang loob, ang marumi kong mga gamit. Naku, may kaprasong ano na din pala to. Walang buhok si Roque. Ano, sa likod. O, papakita niya yung mararuming gamit niya, mga kababayan. Ewan ko kung bakit yun ang papakita niya. Marumi kong mga gamit ay narito. Ayan, tignan nyo ang aking loob. In fairness, maganda, no? Kahit napakaliit lang, simple lang ho, mga bossing. Pero sabi ko nga ho sa inyo, sabi ni Tess Diaz, may poknat. Sabi ni Shiro Kansaki, may poknat. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, no? Ang pinangahawakan lang ni Roque, mga bossing, yung aplikasyon niya doon sa The Netherlands kung mabibigyan siya ng asylum. Pero hindi pa po kasiguraduhan yun. At ang pinangahawakan niya lang ho, mga kababayan, yung makakapag-stay siya doon sa The Netherlands ng kumbaga parang 1.5 taon yata, kung di ho ako nagkakamali. No? Paano pag minadali yan? Oh. Paano kapag inirepresenta agad ng Pilipinas yung kanilang mga ebidensya? Di ba? Pag nagrepresenta agad ang Pilipinas, which is alam ko, inaasikaso na at nagsubmit na o magsasubmit na ang Pilipinas ng mga ebidensya laban kay Roque na patunay na wala pong panggigipit political kay Roque, mapapauwi din to agad. Oh. At tingin ko, mga kababayan, yung pag-apply niya ng kanyang asylum, yun pa ho ang nag-ipit sa kanya. Bakit to, mga bossing? Kumbaga, nandoon siya sa Netherlands. Alam ng gobyerno ng Pilipinas na nandun siya. Di ba? Baka mamaya sabihin, wala talagang panggigipit dyan kay Roque. Hinihingan lang namin yung ipinagmayabang niya na dokumento at papeles na patunay na yung perang kanyang nasa bangko, halos 65 million, kinita niya sa malinis na gawain, hindi do sa Pogo. Yun lang naman ang hinahanap namin. Tapos bigla nang nagtago. Di ba? Pwedeng makiusap ang Pilipinas. Eto din po, meron din kaso yan dito sa Pilipinas, may ikinaso sa kanya na hanggang ngayon nakabinbin lang po. Pero kapag ka ito mga bossing, yung kaso ni Harry Roque na human trafficking, kapag yun umakyat na sa korte, mga kababayan, at naglabas na po ng warrant of arrest kay Roque, maaari na pong kumonekta ang Pilipinas sa Interpol at makipag-usap at pakiaresto nga si Roque doon sa The Netherlands. Connect na po yan. Sabi nga ni Aklas, uwi! Napanood ko yun, di ba? Dubs 23.
Oo, mga kababayan. Lalong inipit lang ni Roque yung kanyang sitwasyon. Akala ko magaling sa diskartehan tong si Roque. Ano po? Sabi ni Ilocano o Ilocana ma'am in Denmark, lalo na kung may tinatakbuhan siya diyan sa Pilipinas. Sus, di naman pinagtutuunan ng pansin yan dito. O, di ba? Inipit niya lang yung sarili niya, mga kababayan. Na mas pinadali lang po niya yung pag-aresto sa kanya kapag kaakyat ho nung kanyang kaso sa korte, yung human trafficking, ay nako mga bossing. Sabay labas ng warrant of arrest, pwede nang makipag-usap ang Pilipinas sa Interpol. Ang Interpol naman makikipag-ugnayan, tapos masasamahan at masasabayan na din po nung pagrepresenta ng Pilipinas doon sa The Netherlands. Ito po ang dahilan kung bakit namin kailangan si Roque. Yari na. Ipit na po. Roque, sige, gusto mo dito sa The Netherlands? Dito ka muna hanggat hindi dumadating ang otoridad ng Pilipinas o ang otoridad ng Interpol para iuwi ka sa Pilipinas. Di ba? Pinapakita pa ni Roque. Kasi kampante ho siya, mga kababayan, na hindi na siya mapapauwiin dahil nga po doon sa kanyang sa kanyang aplikasyon, sa kanyang asylum. Pero nagkakamali siya. Alam yung lokasyon, at pwedeng kumonekta ang Pilipinas sa Interpol at tapos sasabayan po nung dokumento ng Pilipinas na katunayan ay may hinihingi, may hinahanap si kay Roque para patunayan na yung kanyang pera ay galing sa malinis. Mas madali siya ngayong mahanap. Tama, Sir Tony Ninobla. No? Mas madali siya ngayong mahanap pag lumabas na yung warrant of arrest sa human trafficking. Correct po. O sige, ilibot mo pa kami, Roque, para alam nung Interpol kung saan sila papalibot. Ito ang aking hulugan. Alam na. Diyan daw siya natutulog. So, re-rectahin na. Didire-diretso kayo dyan. Tapos, habang nakadepende si Tatay Tico, ako po ay buhay magsasaka sa bola. ako, naidahilan na naman si Tatay Digong. Naidahilan na naman yung tatay ng mga DDS. No? Ayaw ka nga nilang maging lawyer eh. Bakit? Kasi mga kababayan, syempre, basa ho ng mga Duterte yan na ginagamit lang ni Roque yung pagkakaaresto at pagkakakulong ng dating Pangulo. Di ba? Ginagamit lang ni Roque. Biruin mo, ikaw ba naman, mga kababayan, may kaso yung iyong ama, may kaso yung tatay mo, kung ikaw mismo yung may kaso, kukuha ka ba ng isang kukuha ka ba ng isang abogado na madaming tumatakbo sa isip? No? Siyempre, ang gusto mo, yung abogado na talagang popokusan yung kaso mo.